Guys, magandang, araw sa inyo at siyempre maulan ngayon mga boss, wala palang araw so maulan. So, ayan meron lang akong itinanong kay, ChatGPT tungkol sa Iglesia ni Cristo 'no. Ito yung tanong ko kay ChatGPT kung makikita niyo dito sa screen. Tanong, ang Iglesia ni Cristo ba ay itinatag ng Panginoong Kristo? So, sumagot siya, ito ang sagot niya mga boss. Ito, depende ito sa tinutukoy na Iglesia ni Cristo. Yan. Kung ang tinutukoy mo ay ang Iglesia ni Cristo, ang sagot ayon sa kasaysayan ay hindi. Ang organisasyong ito ay itinatag noong 1914 sa Pilipinas ni Felix Y. Manalo. So, si ChatGPT sabi niya hindi yung itinatag daw ni Felix Manalo noong 1914, hindi yun ang tunay na iglesia. Kung ang tinutukoy naman ay ang iglesia o simbahan na binabanggit sa Bagong Tipan, ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano, oo, itinuturo ng Bagong Tipan na si Jesus ang nagtatag ng kanyang iglesia. Halimbawa, sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. O, mababasa naman natin sa Bible yon. Efeso 2, Kapitulo 2, versikulo 20, si Kristo ang batong panulok ng iglesia. Sa Colosas naman, no? Sa Colosas, sa Kapitulo 1, versikulo 18, si Kristo ang ulo ng katawan na siyang iglesia. Kaya mahalagang paghiwalayin ang dalawa. Dalawang iglesia na to. Kailangan magkahiwalay. Ang iglesia ni Kristo sa Bagong Tipan, itinuturing na tinatag ni Jesus. Ang organisasyong Iglesia ni Cristo 1914 ayon sa makasaysayang tala, itinatag ni Felix Y. Manalo noong 1914. So sabi pa rito ni ChatGPT, kung gusto mo, maipapaliwanag ko rin kung bakit naniniwala ang Iglesia ni Cristo 1914 na sila ang tunay na iglesyang itinatag ni Kristo at kung ano naman ang pananaw ng iba mga Kristiyanong denominasyon tungkol dito. Sabi ko, sige, pakipaliwanag. Ang sagot naman niya, ito, magandang tanong iyan. Narito ang buod ng magkabilang pananaw. Pananaw na Iglesia ni Cristo. Naniniwala ang Iglesia ni Cristo na si Jesus ang tunay na nagtatag ng Iglesia noong unang siglo. Sa paglipas ng panahon, naniwala silang ang orihinal na Iglesia ay natalikod sa tunay na aral. Apostasya. Apostasya. Natalikod daw, sabi daw ng INC, na Iglesia ni Manalo. So, sabi dito, itinuturo nila na noong 1914, ginamit ng Diyos si Felix Manalo upang maibalik ang tunay na iglesia sa mga huling araw. Dahil dito, itinuturing nilang ang kanilang organisasyon ang pagpapatuloy o muling pagkakatatag ng iglesyang tinatag ni Kristo. Ito naman ang mga pananaw ng mga Kristiyano na ibang denominasyon. Ang Catholic Church, Eastern Orthodox Church, at karamihan sa mga protestanteng simbahan ay naniniwala na itinatag ni Jesus ang kanyang iglesia noong unang siglo. So, naniniwala ang mga
mga Kristiyanong dominasyon na hindi nawala o hindi raw nawala o tuluyang naglaho ang iglesia sa kasaysayan. Tama naman. Dahil dito, hindi nila tinatanggap na kina kinakailangan itong muling itatag noong 1914. Ha? Hindi nga nawala, di ba? Para sa kanila, ang Iglesia ni Cristo 1914 ay isang hiwalay na samahang Kristiyano na nagsimula noong ika-20 siglo, ika-20 siglo, no? Ano ang sinasabi ng kasaysayan? Batay sa mga makasaysayang tala, ito, itinatag ni Jesus ang iglesia na binabanggit sa Bagong Tipan noong unang siglo, no? Ang organisasyong Iglesia ni Cristo na sa Pilipinas ay itinatag noong 1914 ni Felix Y. Manalo. Tapos ayaw pa nilang aminin, no? Kaya ang sagot ay nakasalalay sa pananaw. O yan, sa pananaw. Siguro sa pananaw lang. Self-proclaim nga, ganon, yung sariling unawa. Paniniwala ng Iglesia ni Cristo, ito ang pagpapanumbalik ng iglesyang itinatag ni Cristo, ni Jesus. Paniniwala ng karamihan sa ibang Kristiyano, hindi ito muling pagtatag ng iglesyang itinatag ni Jesus, kundi isang bagong denominasyong nagmula noong 1914. Sabi naman ni ChatGPT, kung gusto mo, maaari rin nating suriin ang mga talatang ginagamit ng Iglesia ni Cristo upang suportahan ang kanilang paniniwala at kung paano ito ipinapaliwanag ng ibang mga scholar ng Biblia. Siyempre, sagot natin dyan, sige, ipagpatuloy. No? Sige, sabi ni ChatGPT. Narito ang ilan sa mga pangunahing talata na madalas gamitin ng Iglesia ni Cristo at kung paano naman ito inuunawa ng ibang mga Kristiyano. Sabi dito sa Mateo 16:18, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kanina ba sinabi yan? Kay Pedro, di ba? Tama naman. Pananaw ng Iglesia ni Cristo. Si Jesus ang nagtayo ng tunay na iglesia. Nananiwala sila ang pagpapatuloy o naibalik ang iglesyang iyon. So, naniniwala pala itong mga iglesia ni Manalo, Iglesia ni Cristo ni Manalo, natatag ni Manalo, na nawala ang iglesyang itinatag ng Panginoon. Pananaw ng ibang Kristiyano. Sabi tayo. Sabi dito, sumasang-ayon din sila si Jesus ang nagtayo ng kanyang iglesia. Ngunit naniniwala silang hindi ito nawala sa kasaysayan, kaya hindi na kailangan ng muling pagtatatag noong 1914. Tama naman dahil sasamahan nga ng Panginoong Hesus yung kanyang itinatag na iglesia. Kanino ba ibinigay sino ba ang hinabilinan niya nito? Di yung kanyang apostol na si Pedro hanggang sa kasalukuyan yan, di ba? Gawa 20:28. Sa ilang salin ng Biblia, mababasa ang Iglesia ni Cristo, habang sa iba naman ay Iglesia ng Diyos. Pananaw ng Iglesia ni Cristo, binibigyan diin nila ang pangalang Iglesia ni Cristo bilang pangalan ng tunay na iglesia. Pananaw ng ibang Kristiyano, sabi dito ni ChatGPT, itinuturo nilang may pagkakaiba ang mga sinaunang manuskripto at salin ng Biblia. Para sa kanila, ang mahalaga ay ang iglesyang
pag-aari ni Kristo. Hindi ang eksaktong pangalan ng organisasyon. O, tama naman, tama naman. Hindi ang pangalan ng organisasyon. Hindi ko mo may nakasulat sa Bible na Iglesia ni Cristo, yun na yung ipapangalan mo sa organisasyon ninyo, no? Sabi naman dito sa Roma 16:16, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. O, sino ba nagsalita dito sa Roma 16:16? Si Pablo, dun sa Roma, no? Hindi naman si Felix Manalo ang bumati doon sa Roma dahil wala namang iglesia ni Cristo noong panahon na yon. No, kailan lang ba naisulat ang Biblia at kailan lang din nailabas ang iglesyang itinatag ni Manalo, di ba? So, dito sa pananaw ng Iglesia ni Cristo, itinuturing nila itong patunay na Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng tunay na iglesia. Ito naman ang pananaw ng ibang Kristiyano. Maraming scholar, di ba? Maraming scholar ang nagsasabing ang mga iglesia ni Cristo ay tumutukoy sa iba't ibang lokal na kongregasyon. Kongregasyon sa pag-aari ni Cristo at hindi ito isang opisyal na pangalan ng iisang organisasyon. Tama naman yung mga pananaw ng ibang Kristiyano. So, tungkol sa taong 1914, isa ito sa pinakamalaking pagkakaiba ng pananaw sa Iglesia ni Cristo. Siyempre, Iglesia ni Cristo, naniniwala ang 1914, ang panahon na ng pagpapanumbalik ng tunay na iglesia. Karamihan naman sa mga Kristiyano, naniniwalang walang talata sa Biblia na tahasang nagsasabing muling itatatag ang iglesia sa taong 1914. Tama naman. Buod, lahat ng pangunahing Kristiyanong grupo ay sumasang-ayon na si Jesus ang nagtatag ng kanyang iglesia. Tama. Nagkakaiba sila sa tanong kung nawala ba ang iglesia iyon at kailangan pang maibalik noong 1914. Kaduda talaga. Ang sagot ay nakabatay sa paniniwala at interpretasyon ng Biblia ng bawat grupo. Yun, yung may mga self-proclaim, yung sariling unawa sa Biblia, sariling, yung interpretasyon. Kanila, kung mo nakabasa lang, sila na yon, diba? Kung nais mo, maaari rin nating talakayin ang, sabi na naman ito ni ChatGPT sa akin, kasi gusto kong masuri talaga. Kung nais mo, sabi sa akin ni ChatGPT, kung nais mo, maaari rin nating talakayin ang tanong na, may hula ba sa Biblia na tumutukoy kay Felix Manalo? Isa rin ito sa mga pangunahing aral na pinapaliwanag ng Iglesia ni Cristo at tinatalakay ng ibang mga Kristiyano. Sige, sabi ko dito, sige, pagsagot. Ito na naman sagot sa akin ni ChatGPT. Sige, ito ay isang mahalagang usapin at narito ang magkabilang pananaw. Sige, tanggap natin yan. Ito ang pananaw ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Naniniwala ang Iglesia ni Cristo na may mga hula sa Biblia na tumutukoy kay Felix Y. Manalo. Kabilang sa mga talatang madalas nilang gamitin ang Isaias 41, 9-10, Isaias 43:5-6, Isaias 46:11, ibong mandarigit mula sa silangan, Apokalipsis 7:2-3, ang anghel na mula sa silangan, Juan 10:16, ang ibang mga tupa. Ayon sa kanilang paliwanag, ang mga talatang ito ay tumutukoy sa isang sugo na magpapanumbalik ng tunay na iglesia
sa mga huling araw at naniniwala silang si Felix Manalo ang katuparan nito. Yun lang. Pananaw ng karamihan sa mga eskolar ng Biblia at ibang Kristiyano. Ito, paniwalaan natin to kasi maraming eskolar mga eskolar. So, sandamakmak na eskolar yan. Ang karamihan sa mga eskolar ng Biblia at mga simbahan tulad ng Catholic Church, Eastern Orthodox Church at karamihan sa mga protestanteng denominasyon ay hindi naniniwala na ang mga talatang ito ay tumutukoy kay Felix Manalo. Ako, kahit hindi ako scholar, hindi ako naniniwala. No? Halimbawa, halimbawa lang, sa Isaias Kapitulo 46:11, sa konteksto ng aklat, maraming scholar ang nagsasabing ang ibong mandarigit mula sa silangan ay tumutukoy kay Cyrus the Great. No, the Cyrus the Great, ang haring Persyano na ginamit ng Diyos upang palayain ang Israel mula sa pagkabihag. Tama naman. Tama naman. Apokalipsis. Apokalipsis 7:2. Sorry, Bisaya Karamihan sa mga komentarista ay inuunawa itong isang anghel sa pangitain ni Juan, hindi isang tao sa makabagong panahon. Tama naman, hindi sa makabagong panahon. Alam na natin yan. Juan 10:16. Kadalasang ipinapaliwanag na ang ibang mga tupa ay tumutukoy sa mga hintil. Mga hindi Hudyo na isasama sa bayan ng Diyos. Hindi sa isang iglesyang lilitaw pagkalipas ng halos 1,900 taon. Di ba? Di ba? Hindi sa panahon ngayon dapat lumabas yan. Dapat noon. No? Ano ang sinasabi ng kasaysayan? Sa kasalukuyan, walang malawak na tinatanggap na ebidensyang pangkasaysayan o akademikong pag-aaral na magsasabi ang Biblia ay tahasang naghula tungkol kay Felix Manalo. Ang paniniwalang ito ay natatangi sa Iglesia ni Cristo at hindi tinatanggap ng karamihan sa mga eskolar. Yes, tama naman. Ng Biblia at ibang denominasyong Kristiyano. Sa madaling sabi, ayon sa Iglesia ni Cristo, oo, may mga hula tungkol kay Felix Manalo. Ayon sa karamihan ng mga eskolar at ibang Kristiyano, hindi. Ang mga talatang iyon ay may ibang konteksto at hindi tumutukoy sa kanya. Tama naman. Sabi na naman dito sa akin ni ChatGPT, kung gusto mong maaari nating basahin ang Isaiah 46:11 ng talata at tingnan ang konteksto nito upang makita kung bakit magkaiba ang interpretasyon ng dalawang panig. Sige, ipagpatuloy. Sige, tingnan natin, sabi ni ChatGPT, ang Isaiah 46:11. Dahil ito ang isa sa mga talatang madalas pag-usapan. So, Isaiah 46:11. Tinatawag ko ang isang ibong mandaragit mula sa silangan, ang taong magsasagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Baka Pilipinas yan. Ano ang konteksto ng kabanata? Kapag binasa ang Isaiah 46 mula sa simula, makikita na inihahambing ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Ipinahayag ng Diyos na siya ang may kontrol sa kasaysayan. Yes, tama.
Sinasabi niya na isasakatuparan niya ang kanyang plano sa pamamagitan ng isang pinunong kanyang gagamitin. Pinunong gagamitin, ibig sabihin, may mga kasama na bago siya gamitin. Si Felix Manalo, nag-iisa pa lang, wala pa naman siyang miyembro noon, siya pa lang gumagalaw. O paano siya matatawag na pinuno? Nag-iisa pa lang siya. Ibig sabihin, itong sinasabing pinuno na to, ibig sabihin, kilalang tao na siya at marami na siyang nasasakupan. Ibig sabihin, hindi siya pinuno na nag-iisa pa lang. Ibig sabihin, pinuno na siya. Ibig sabihin, leader na siya ng isang nasyon o isang buong Pilipinas. No, isang presidente na. Ibig sabihin, nasasakupan na siya ng isang bayan o isang bansa. 'Di ba? Hindi iisa pa lang. Dito si Felix Manalo pa lang ang gumagapang isa-isa, iniisa-isa pa niya ang tao dito. Wala pa siyang grupo. So, sinasabi na isa sa katuparan niya ang kasaysayang plano sa pamamagitan ng isang pinunong kanyang gagamitin. Ibig sabihin, pinunong gagamitin, may kumbaga, meron na siyang may mga dabarkads na, may mga kakilalang tao na. Kumbaga, mayroon na siyang grupo, no? Mayroon na siyang pinaghaharian. Kaya nga siya tinawag na pinuno, hindi ka naman matatawag na pinuno kung wala ka pang grupo o wala ka pang pinanghahawakan o hindi ka pa kilala. Si Felix Manalo, kilala ba? Hindi naman. O nag-iisa-isa pa naman siya ng tao para bago lumago yung kanyang itinatag na Iglesia ni Cristo. So bakit sinasabi ng maraming scholar na si Cyrus ito? Totoo naman, ako naniniwala na si Cyrus talaga yan. No, na dapat kailangan mapalaya ang mga Israelita, no? Marami scholar ang nagsasabing ang tinutukoy ay si Cyrus the Great dahil sa Isaiah 44:28 pinangalanan ni si Ciro o Cyrus bilang taong gagamitin ng Diyos. Tama. Si Cyrus, the Great nga, ibig sabihin, talagang maraming nasasakupan ito. Sa Isaiah 45:1, tinatawag pa siyang pinahiran o anointed ng Diyos upang palayain ang Israel. Ibig sabihin, anointed, pinili siya na mayroon siyang paano siyang gagamitin kung nag-iisa lang. So mayroon siyang mga kasama, no? May mga kasama na to, kaya nga pinuno Number 3, sa kasaysayan, sinakop ni Cyrus ang Babylonia noong 539 BC, before Christ, at pinayagan ang mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo. So, yung templo na yon, alam nyo na. Dahil dito, itinuturing ng karamihan sa mga scholar na ang Isaiah 46:11 ay tumutukoy kay Cyrus the Great sa konteksto ng pagliligtas sa Israel mula sa Babylonia. Tama naman. Bakit iba ang paliwanag ng Iglesia ni Cristo? Madali lang yan. Itinuturo ng Iglesia ni Cristo na ang ibong mandaragit mula sa silangan ay isang hula tungkol sa isang sugo sa mga huling araw ayon sa kanila. Ito ay tumutukoy kay Felix Manalo. Bakit? Ito, sabi ni ChatGPT, bakit hindi ito tinatanggap ng karamihan sa mga eskolar? Ang pangunahing dahilan ay konteksto sa pag-aaral ng Biblia. Ibig sabihin, hindi pala marurunong magbasa ng Biblia itong mga Iglesia ni Cristo na to. Mahalagang tingnan ang sino ang kausap, kailan ito isinulat, at ano ang paksa ng kabanata. Yun, tama. Sino ang kausap, kailan ito isinulat, at
ano ang paksa ng kabanata. Yun naman, tama naman. Dahil malinaw na binabanggit sa mga kalapit na kabanata ni si Cyrus at ang pagbagsak ng Babylonia, karamihan sa mga eskolar ay naniniwalang iyon ang tinutukoy ng hula, hindi isang taong mabubuhay makalipas ang mahigit 2,000 taon. Sa madalit sabi, pananaw ng Iglesia ni Cristo, ang Isaias 46:11 ay hula tungkol kay Felix Y. Manalo. So sa pananaw naman ng karamihan ng mga eskolar at ibang Kristiyano, ang talata ay tumutukoy kay Cyrus the Great, Cyrus the Great, batay sa konteksto ng aklat ng Isaias at sa kasaysayan. O di ba si Ciro, pinuno, ibig sabihin pumili ang Diyos ng pinuno na meron ng nasasakupa o kilala na siya, hindi yung pinuno na walang miyembro or walang ito marami nang nasasakupan to, kumbaga presidente ng isang bansa o mayor o gobernador ng isang bayan, no? Ng isang lungsod o isang lalawigan, ganoon. So, salamat, sabi ko. Sa sagot ni ChatGPT, walang anuman, natutuwa akong nakatulong. Talagang marami akong napulot na aral dito. Kapag nag-aral ng Biblia, makabubuting basahin ang buong kabanata, hindi lamang isang talata. Isaalang-alang ang konteksto, sino ang kausap, kailan isinulat, at ano ang paksa. Tama. Ihambing ang iba't ibang salin ng Biblia at kung maari, mga paliwanag ng iba't ibang eskolar at tradisyong Kristiyano. So, yun, talagang mayroon tayong matutunan dito. Kung mayroon ka pang mga tanong tungkol sa Biblia at Kristyanismo, Iglesia ni Cristo, Katolisismo, Protestante o kasaysayan ng simbahan, malugod kitang tutulungan at sisikapin kong ipaliwanag ang iba't ibang pananaw ng patas at batay sa kasaysayan at sa mga teksto. Maraming salamat din sa maayos na pag-uusap. Ingat, pagpalain ka ng Diyos. O timo, pati si ChatGPT talagang wala nang ililihim dito sa pagdating sa AI. Talagang So, yun, sa mga makakapanood nito, sana meron tayong natutunan kahit na maigsi na na pag-aaral, sana i-share, like and share, at sana makatulong at maunawaan natin yung kasaysayan at yung itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, ang tunay na iglesia, ang Iglesia Katolika Romana. So, yun lang. Maraming salamat mga boss ko. At sana ay subaybayan nyo pa yung iba pang mai-upload natin dito sa ating page. Maraming salamat. Bye-bye.